Good morning! Nako, electric fan. Mainit ngayon po dito, summer kasi. So, wala akong air condition. So, electric fan lang po meron. Pero ako air condition doon sa front desk ko. Eh, hindi naman humarap dito. Nag-request na nga po ako hindi ako pinapansin po. Mukhang ako na lang bibili. Anyway, so doon pa rin po tayo sa fruit of patience. Kasi mahaba to, marami po akong i-share regarding sa patience kung narinig niyo yung kahapon na sinabi ko. Okay? Una is yung biblical definition of patience is enduring in the Word. Ano yung sabihin ng enduring in the Word? In a world that praises instant gratification, the Bible offers a different picture of patience. Faithful endurance in the Word of God. According to Scripture, patience isn't passive, waiting for forced tolerance, as in it is an active, faithful response to life's trial while walking constantly in God's will. Okay, ito po kasi, ito po endurance. Kasi syempre, kung wala tayong patience, hindi natin ma-endure ang Word of God. Kasi once, ito po ang ina-explain. Oh, I wanna stand correct yung sinabi ni isang kanina narinig ko na yung mga tao daw hindi naman lahat ay malakas sa Lord. There's no such thing as malakas sa Lord. Hindi lahat po tayo mahal ng Panginoon. The word that she has not to say is may malakas. May mga hindi, may mga malakas. Hindi. Yung mga malalakas na yan, nanggaling din sila sa trials. Na, ito na po ang ginagawa ko, what do you call this? Whatever God has done for me, if you guys sees me right now, no, I endure the Word of God. I endure the trials. Marami po kung trials. Sinabi ko na nga sa inyo, I experience humiliation. Ano pa ba mga ibang talagang hardship ko talaga nung nasa LA. Yun na nga, naikwento ko na nga po sa inyo yung nangyari sa akin sa PLDT. Kaya po ako nag-avail ng ko. Talagang pinag-pray ko kung, Lord, dito pa ba ako sa PLDT or I don't know, uulitin ko uli ito, yung talagang how God worked in my life. Talagang hindi nyo maintindihan ko. Halos gusto, yung doon ako sa point na hanggang dito na lang, hindi ko na kaya. Meron ako isang subscriber ngayon, nag-uusap kami na hindi na raw niya kaya. Yung patience niya. Hindi lang nila alam kung anong nangyari. Kaya po ako tumaba ng ganito. Because of the pressure. Yung tang nito, yung stress na talagang wala ako, hindi ko alam kung saan ko kukunin ang babayaran ko almost 585,000. Saan ko makukunin yun? Nalugi po ako, nag-invest ako, nalugi ako. Ngayon, wala akong pagkukunan ng pera. Hindi ko naman pwede masabi sa mami ko, magagalit sa akin. Ang mga kapatid ko, yung doktor, pa lang, residence pa lang. Yung kapatid ko, abogado, nagre-review pa lang sa bar niya. So, saan ako kukuha? Wala na yung daddy ko. Wala na akong pagkukunan. So, don't say na yung mga favors ng Lord para sa nakakarami or parang kalahati, nasa kabila, tapos yung iba walang favor. Hindi po. Lahat tayo bibigyan po tayo ng favor ng Lord kung we endure. Yun na nga ito, faithful endurance in His Word. Kasi God has so many promise. Ako po naniniwala po ako sa Bible. Naniniwala po ako sa Bible. Marami po ditong promises. Kung ikaw ay hindi nalulungkot, you got bored ka na. Why don't you just read your Bible and go listen to the Word of God? Not only to the Word of God, but to the music, worship.
Yan ang nakakagaan ng loob yung worship. Yung isa nga, isa-shout out ko nga si aking sister Leia Lynn. Kung nakita nyo, kung kilala nyo si Leia Lynn, grabe ang trabaho niya sa Saudi. Linis ng linis ka. Pati nga kami napagod sa kanya. Sa kapapanood namin sa kanya. Linis siya na linis. Tapos, kung saan-saan siya nililinis, nagluluto siya. Ngayon, sabi namin, magpahinga ka na. Pag minsan bumabanat siya sa amin, ay, parang nga siyang little sister namin. Ay, glory to God, matatapos na yung kontrata niya at uuwi na siya sa Pilipinas. So, ganun po yun. Siya, kahit na ganun na nangyayari sa kanya, kasi, ay, hindi lang yun. And kami nga po nagagalit na sa amo kasi mainit sa Saudi. Wala silang air condition. Tingnan nyo yung hardship. In-example ko na yung akin si Sister Leia Lynn. Hindi ko na-example yung sarili ko kasi sinabi ko na sa inyo anong nangyari sa akin noon and how God work. Ipapasok ko na. Ano ko lang sa Leia Lynn. Yan yung taong nakangiti pa rin siya. Tapos sabi niya sa akin, alam mo, nakikinig ako sa Hillsong na alilif yung spirit ko. Yung sa worship, nagwo-worship siya habang nagtatrabaho, nagwo-worship. Meron siyang yung yung kanyang earplug. So, nagagawa niya yung duty niya as she worship. So, ganun po dapat ang gawin natin. Walang kinikilingan ang Panginoon. Ito, sabi ni Jesus sa John 15 verse 14 to 16, "You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you." Okay? Verse 16 said, "You did not choose me, but I choose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, as in my name, the Father will give you." Diba? Ang ganda. Puntahan niyo to, John 15, 14 to 16. Yan ang promise ni Jesus Christ. So, wala po siyang kinikilingan, wala siyang kinakampihan. Lahat, kahit yung mga basher din na yan. Mahal ng Panginoon yan. Kaya nga lang sabi nga niya, sabi ni Jesus, I no longer kuya because servant does not know his. Yung nga lang po, kailangan we have to know ng business ng masters natin. We have to know anong sinasabi ng Lord sa atin, anong sinasabi ng Diyos sa atin. So, read the Bible. Read the Bible. Learn so that you know, so that you can be a friend of Jesus. You can be a friend of God. Or ngayon nga hindi lang friend Ito lang verse na to na ano ko. But we are called the child of God. So if we are called as a child of God, we have to reflect. Okay? Reflection ni Jesus Christ. Nandun doon. So, ibig sabihin ng reflection, hindi tayo gumagawa ng kwento. Ano? Wala tayo kinikilingan. Wala tayo. So, everyone is welcome to the kingdom of God. No matter what, as long as you know what God wants. What is in the Bible? Susunod. Obedience. Yun nga sinabi. Obedience. So, ganun po nangyari sa akin. So, naikwento ko na sa inyo, no, na sobra-sobra yung trials ko. Talaga ng patience. Talaga. That was the time na kinikwento ko nga noon na doon munta ko ng isang island na halos nawala ako. Hindi ko na alam. Pero God works He works in mysteriously. Doon sa isang basya nagsasabing, God works in His mysteriously. Excuse me, you got to learn. You got to know what you're saying. I'm just so scared of what you're doing. So anyway, what happened here is that, yung nga, natapos din yun, nakuha ko yung pera ko sa PLDT at pero kulang pa. But glory to God, alam niyo po kasi malakas kumita nanay ko, pero hindi po ako humihingi sa kanya. Kasi nagtatrabaho na ako Ang pinoprovide na lang ng mami ko, siya nagbabayad na apartment.
namin. Siya nagbabayad, nagpapadala siya ng pagkain sa amin. Every day, every week, basta siya lahat ng pagkain namin galing sa ano. Pero minsan nag-grocery ako, kasi syempre may mga iba pang na kailangan namin, mga condiments. So, yun. So, sabi ko nga, ang mami ko, hindi namin hinihingian. Kasi si mami din, she's also enjoying being single na kasi wala ng daddy ko. So, yun. So, siya tapos, when all of my problems were solved, okay? Meron pang dumating na problema. Broke ako. Wala na akong pera. Kasi, nga, nabayaran ko yung 568 ba yun? 565. Basta gano'n. Umabot sa gano'n, mga 568,000. Nabayaran ko lahat po yan. Nabayaran ko. Through sa nakuha kong early retirement sa PLDT. Tapos, nakakuha ko ng pera sa mami ko. Binigyan niya halos 168. Kasi yung 400,000 binayad ko, no? So, kulang pa ako. So, yung 168,000, hiningi ko sa mami ko yun. So, wala na. Broke na ako. Saan ako pupunta? Bigla na dumating kapatid ng daddy ko sa taga LA. So, sabi sa akin, wala ka ng trabaho. Wala. Sabi ko, punta ka Amerika. Wala akong pera. Bibigyan kita ng free ticket. Punta ka na Amerika. Yung pala, yun ang last na. Kasi the next year, nung binigyan niya ako ng ticket papunta dito sa US, naroon na siya ng cancer sa throat niya. Oo. Tapos 2,000 siya namatay. So, ibig sabihin, God works. He works in basta ang importante, we step of faith. Basta pumunta tayo, get to learn. Seek first the kingdom of God. Diba? Seek first. Hindi naman hindi naman sinabi ng Lord, I'll give it to you and then seek me first. No. First thing that God said, seek me first. Seek first the kingdom of God. Diba? And His righteousness. So, hindi po So, ito, andito na naman ako. Mukhang bukas na naman. Patience na naman tayo. Kasi, nasa, na ako. Pero siguro, ko na lang, ha? Yung life situation, ibibigay ko na lang sa inyo. Dahan-dahan ko sasabihin kahit na hanggang 16 minutes ako. Kunwari, life situation, sickness. Punta kayo sa Bible niyo, ha? Sabi dito, pray, call the elders, anoint with oil. Sabi dito, James 5 verse 14 to 15. Basahin yung Bible niyo. Binibigyan ko sa inyo yung Bible verse para maano niyo. Pag may sickness kayo, you call. Kung hindi na call the elders. Yung ganito, yung tinatawag niyo mga corporate prayer. Anoint with oil. Ang nakakapag lang yung mga elders ang nakakabigay niyan. Tapos, persecution or injustice. Ito nga persecution, alam niyo sa totoo lang, persecuted si Ruel. Persecuted na mga bashers. But, ito naman ang reaction dyan. Persecution or injustice. Rejoice. Bless them. And endure. So, endure. Endurance na naman. So, kung ano man endure. Pero, we have a God. If you follow that, we have a God that will take vengeance for us. And Matthew, read this one. Matthew 5 verse 11 to 12. Matthew 5 verse 11 to 12. And then, meron pa, Romans 12:14. Hindi ko nabubuksan para maibigay ko sa inyo. Persecution po yan, ha? Financial or career delay. Marami yan. Marami akong subscriber humingi ng prayer dito. Ito na naman sinabi ko. Kasasabi ko lang, seek God first. Don't worry. Diba? Matthew 6 verse 33 to 34. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all shall be added unto you. Diba? May kanta pa yun. So, yung pagdating sa financial and career delay, yun ang gagawin natin. Kasi dun, we got to be patient on that. Grief or loss. Pag may namatay, mourn with hope. Give thanks. 1 Thessalonians 4 verse 13. And then meron pa 1 Thessalonians 5 verse 18.
Temptation to sin. Ako, ito marami dito. Oh. Yung mga mahilig gumawa ng kwento. Temptation to sin. Hindi nila nararamdaman that they're into a sin because they are, meron na silang inaano sa Ten Commandments. You know? Magaling na nga yung aking mga nakikinig sa akin ngayon. Sabi ko, Bible study tayo, Bible study. Alam na nila kaagad. So, temptation to sin, resist the devil. Flee sin. James 4:17, tapos 1 Corinthians 10:13. Basahin niyo po. Alam niyo po, marami pa to hanggang, ano pa ito ang dami, hanggang 20. Siguro, i-share ko uli. Ano ngayon? Thursday? Friday? Me time ko na pala. Siguro bago ako punta ng dentist ko. Ano ko to, mag-ano ako uli kasi ito na 15 minutes na naman tayo. Nandito pa rin, ang haba pala talaga yung fruit of patience kasi pero yan ang isa sa mga gusto ng Lord na mangyari sa atin na you know, yung mga attitude na dapat gawin natin. Okay? So ngayon ako po ay goodbye at ako yung umpisa. Doon sa mga po, ang dami pong nagme-message sa akin kung kailan daw po ako mag-live. Alam niyo sa totoo lang, pag Tuesday, Wednesday, Thursday, open ako sa office and I meet my clients and they come and bring their stuff and I work. Pag Monday, last Monday, nagtrabaho kasi meron akong pinakamalaking client na I have to finalize at least natapos ko na kahapon. So, corporate taxes na kasi po, September 15 ang deadline. Ayoko pong ma-delay ang mga client ko. Tapos sa October 15, yung mga napansin ko, ang dami, nasa number 80 na po ako. Marami po pala akong extensions. So, isa-isahin, buti yan dito si Nap. He will start calling them para hanggang October 15. Tapos, hindi pala hanggang October 15 kasi October 15 I have to fly to LA kasi pupunta kami ng Korea. So anyway, okay, bukas na naman. Sige, bukas mag-aano ko. Okay, don't forget to like and subscribe and share. Okay, ang ganda po nito. I just love patience. Nasabi ko na ito sa inyo in the past, pero pinakamarami din ang views ko noon. Pero ito different naman kasi. So, don't forget to like and subscribe and share this so that other people will listen, and if nataon lang, maraming beses po ako, maraming kung ano sinasabi ko, natataon nangyayari sa buhay nila. So, always remember, walang pinipili ang Panginoon. Lahat po tayo ay mahal niya. Lahat tayo tinatawag niya children of God. Lahat po tayo friends of Jesus. Okay? So, goodbye na ako. Naka 18 minutes na ako. Babush!